Yes Hello, po, sir? Sensei. Okay. Nakapag, yes po, nakapag-hiragana Saan po katakana isa, naman sir? po. Yes po? Yes po, Ma'am Angel? Ano po yun, Ma'am Angel? Sensei, saan po isa-send yung assignment? Sa group na lang. Yung Doon na lang assignment po ba na sa group chat na lang natin. hiragana? Oo. Hiragana. Doon na lang sa group chat na Okay lang, no? po. Okay. Thank you. Okay, si Sir, ano po ba? Ano po ba to? Jose ano po? Jose, ano po pangalan ni Sir? Wait lang. Jose. Kumbawa, Sir. Jose Manansala pala. Manansala. Okay. Kumbawa, Sir. Open mic po tayo. Go ahead po. Hello, Sir. Okay, no? Yes po. Yes po. Kumbawa, Sir. Sir, makuno tayo hiragana katakana, Sir. Hiragana katakana, Sir. Makuno tayo Yes, magsulat yes po. magbasa. Okay. How about the numbers, Sir? Yung pagbabasa ng numbers. Ay, yung mga numbers po, hindi po masyadong Oo. kabisado po. Okay. Pero nakakabasa na tayo ng hiragana katakana, Sir. Nakakabasa na tayo, Sir. Medyo po, yung basic po. Bali, saan ka nang galing, Sir? Nagpalipat ka, kumbaga? Galing ka ibang sensei? Ay, hindi po. O kaumpisa mo lang talaga ngayon? Ano po kasi, hindi ko po natapos. Parang hindi ko. Ayaw Hindi po, mo na... bali humabol lang po ako ngayon. Pero dati po nag-N5 po ako. Okay. Dati nag-N5 ka. Nag-N5 Okay. po ako, pero di ko natapos. Kaya nag-enroll po ako. Okay. Yun naman pala. Okay. Kasi hindi pa naman tayo nakakalayo. Bali, ngayon pa lang tayo mag-i-start ng lesson natin, no? Okay, doon sa iba, no, like I said po, no, this week po is mag-i-start na po tayo ng totoong lesson na po natin na. Thank you, Sir Jose, no. Mag-i-start na po tayo ng totoong lesson po ng N5 po natin. Kaya yung hiragana, katakana, yung mga numbers po na yan, wala na, hindi na po natin siya babalikan. Although sa lesson natin, matatalakay natin siya, magagamit natin, pero yung aaranin po ulit natin sila, hindi na po natin gagawin yan. Kaya kung kayo po, alam niyo sa sarili niyo na hindi talaga kayo makabasa pa ganyan, or wala pa kayong mga alam na mga numbers, ganyan, kahit yung magbasa, I think malaki-laki po yung hahabulin nyo kasi dire-diretso po yung lessons natin no? Okay po. Then, like I said po, no? Excuse me po. Yes po. Go ahead lang po, ma'am. Okay lang po. Go ahead. No problem. Sige po, okay lang po. Sige, go ahead. Nahiya pa si Ma'am. Go ahead lang po, yung ma'am. na-send ko po. Yung na-send Ano ko po na assignment, bali sa isang pad po siya, 5 times ko naman po siyang ginawain, hiragana, tsaka katakana. Okay lang po ba? Kasi sa iPad Okay po lang, pero nagawa. ang importante kasi noon, ma'am, may tanong ako down. Kabisado mo na. Yes po. Okay. Kung kabisado mo na, wala tayong problema dyan kahit isan mo isulat yan, ma'am. Yun lang may importante talaga dun Yun yung purpose na, ma'am, makabisado mo or makabasa ka. Okay, yun. Thank you, ma'am. Okay po, thank you. Thank you Yun po. lang talaga yung ginawa kong way talaga para matuto kayo or mapilitan kumbaga na magkabisado talaga. Okay. I think yung iba naman, no, kung desidido talaga kayo mag-aral na Nihongo, etong weekends, no, I think nag-aral naman kayo kahit papaano, no. Kasi sinabi ko naman sa inyo na this week talaga is mag-i-start na po tayo ng lesson. Okay. Then, yung sinasabi ko po sa inyo is may pinapahanda po akong notebook sa inyo, no. Then, I think yung maayos na notebook, then hatiin natin yan, I think mga 30 pages. Siguro, 30 pages, at least mga 3 hati. Ganon. Then, gagamitin natin yan start today. Then, yung i-explain ko sa inyo mamaya kung ano yung mga papasulat nyo sa notebook. Then, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo lang ngayon magagamit yan. Magagamit nyo po yan hanggang N4, no? Yung mga gagawin natin or yung isusulat nyo po dyan. Sa maayos po na notebook kasi in the future magagamit nyo po talaga yan. No? Okay. Then, ano pa ba? Sir Jose, open na lang po natin yung file kung naka-PC po tayo. Then kung hindi po tayo naka-PC is dito na lang po sa screen na i-share ko yung tignan po natin, no? Okay. Okay, any question? Okay. May sasabihin po tayo, Sir Jose? Okay, wala naman, no?
Ay, wala. Okay, okay. Okay, yun lang, no? Bali last week, no, is ang tinalakay natin is tungkol po sa, ano, no, sa hiragana, katakana, then yung mga numbers natin, then mga body parts, mga ganyan, then mga direction, no? This time naman, ang aaralin natin is yung grammar lessons na po talaga, no? Kung ano yung lalaman talaga ng pinakalibro. Last week kasi is introduction lang po talaga siya. Okay. Then, ayun nga po, sana kabisado niyo na lahat talaga yung ano, yung hiragana, katakana po, no? Kasi like sabi ko nga po, mabilis ang lesson, then hindi niyo mapapansin, kung hindi niyo pa kabisado yung hiragana, katakana, nakakailang lesson na tayo, mapag-iiwanan talaga po. Gano'n yung mangyayari po sa inyo. Then sabi ko nga sa inyo, yan ang isang malaking reason kung ba't ang dami po nagki-quit sa pag-aaral po, no? Ng Nihongo po. Okay, no? Open po natin yung file natin kung naka-PC po tayo. Then kung hindi naman po tayo naka-PC, okay, yung shine-share ko na lang po, tignan po natin. Sir Jose nga pala, Sir Jose, meron pong recording tong ano natin, recording tong klase po natin. Then kung mga napag-iwanan kayo last week, I think mga 3 meetings yung na-miss nyo eh. Then yun nga po, kung may chance kayo na reviewin, then hiragana, katakana, mag-refresh din po kayo, no? Okay, gawin nyo po, no? Okay, no? Okay, let's start na po, no? Okay, sa grammar na po tayo ang lesson natin ngayon, no? Okay po. Okay, start po natin, no? Ang topic po natin is ngayon is yung noun 1 wa, noun 2 des. Okay, ano nga ba yung noun 1 wa, noun 2 des na tinatawag natin? Okay, yung end dyan is, ang ibig sabihin is noun po. Then particle wa, although eto, wa ang bigkas ko, pero pag binasa natin niya, ha, yan po yun, di ba? Yung totoong basa niyan is ha. Pero ang basa dyan is wa po. Okay, noun 1 wa, noun 2 des. Okay, ano nga ba ibig sabihin yan? Siya yung ano, pinaka-topic marker natin. Kung ano yung kadikit niya, yun yung pinaka-topic nung yung sentence po natin. No? Okay, basahin po natin meaning sa English. The particle wa indicates that the word before it is the topic. Like I said po kanina, no? Topic po yung katabi ni wa. Okay, no? Okay. Note that the particle wa is read as wa, or the particle ha is read as wa. Okay, ito din sinabi ko kanina po, no? Okay, nouns used with the linking verb des. Okay, no? Okay, saan nga ba yung gamit yung des, no? Okay, yung des is ginagamit yan, like I said nung mga nakakaano, para maging polite tayo kung sino yung kausap natin. Kumbaga, ang katumbas yan sa Pinas talaga or sa language natin is po at opo, parang ganon. Okay, des work as predicates, no? It indicates judgment or assertion. It also conveys that the speaker is being polite. Okay, ito yung sinabi ko kanina, no? Being polite po towards the listener. Kung sino yung kausap natin, no? Ginagalang natin yung kausap natin. In English grammar, it is equivalent to the linking verb is, are, and be, no? Okay. Okay, sample po na tayo. Okay, ano yung mga kailangan natin sa sentence natin? Ang unang-unang kailangan natin sa sentence natin is dalawang noun, then isang particle wa, then the last one natin is yung pampolite nga po or yung pang-respect natin sa kausap natin, yung des. Huwag natin kakalimutan yung des, no? Okay, yan lang po muna ang gagawin natin. Huwag tayo magduduksong ng kung anong sentence pa. Ito lang muna, yung pinaka-basic lang po muna, no? Kunyari, ito po sa sample natin. Watashi wa Josepu-sang des. Okay, although walang sang dito, no? Nilagyan natin ng sang, no? Para paggalang din. Watashi wa Josepu des. Okay, kung sa sarili mo din naman, no, okay lang hindi ka mag-sang, no? Pero kung sa ibang tao is kailangan natin mag-sang para paggalang doon sa pangalan ng tao. Pero kung sarili mong pangalan, syempre, sarili mo naman yun, eh. Wala ka namang problema kung hindi lagyan ng sang or lagyan pa, no? Okay, watashi wa. Okay, ito yung unang noun natin. Siya si noun 1, then particle wa. Siya yung topic natin. Okay, watashi wa Josepu des. Watashi wa Mary des. Anong ibig sabihin yan? I am Joseph. I am Mary. Nasaan yung I doon? Yung I doon is si Watashi sa yung topic natin. Then, sino yung noun to natin? Si Joseph. Sinasabi niya dito na ako si Joseph. Then, ako si Mary. Then, I am Mary, I am Joseph. Ganun po yung ibig sabihin niya, no? Okay. Then, mga dapat tandaan natin dito, huwag natin kakalimutan yung particle des,
then yung particle wa. Okay, pumunta po tayo sa isang page ng notebook natin. Lagyan po natin ng pinaka-title yan na particle. Okay po? Sulatan po natin ng malaking yung sa division po. Lagyan po natin ng particles. Isulat po natin, no? Okay. Particles, no? Then, usulat natin dyan, yung pinakaunang natutunan natin na particle is particle wa or ha, no? Particle wa. Biggest dun is wa po, no? Then, isulat natin dyan is topic marker. Okay po? Nagigits po ba yung sinasabi ko? Nagigits po yung sinabi ko? Yung sa, yung sa mga division po, ang pinakauna nating isusulat ngayon is yung sa particles. Then, yung kada division, then sulatan mo ng particles, yung title, no? Para dun sa mga pages na yon. Then, particles, then sulat natin is, unang-una, yung na-encounter natin ngayon, wa or ha, no? Then, lagay mo, ang meaning ng particle na yon is for topic marker po. Nagigits po yun. Kunyari, susulat ko po dito. Wait lang po. Dito, no? Ha. Ba tayo? Okay, ha? Then, sulat po natin is topic marker. I think mga 15 pages is enough na po para sa mga particles hanggang N4 na yun. 15 pages po ang ilan natin. Ayan, particle. Yan yung unang natin, Yan yung unang susulat natin. Sabi ko po sa inyo, kung magsusulat na lang din kayo, is yung maayos na notebook po ang paglaanan nyo. Para madaling balikan. Kung magtutuloy kayo ng N4, tinanong kayo na sensei nyo, ano yung ilalagay mo particle dyan para sa topic natin? Then kung hindi nyo matandaan, mababalkan nyo yung notebook na yon or yung page na yon, no? Ang kaibahan kasi nan, pagka yung kunyari, yung araw na to, nag-lesson tayo. Then, dinedicate natin yung isang pages para sa araw na to. Then, ang mangyayari nun, kailan nga ba namin na-encounter yung particle wa? Then, may hirapan ka, hindi mo na alam kung anong date yung bubuksan mo sa notebook mo eh. Or kung kailan mo ni-lesson yun eh. Kaya ang maganda dyan, kunyari particle wa, hinahanap mo, buksan mo na yung pages mo sa particle wa, makikita mo na. Hindi siya halo-halo. Ganun po yung magandang way talaga, no? Okay po. Kaya malaking tulong po sa inyo yan, yung particle wa. Kung seryoso po kayo mag-aaral ng Nihongo, no? Yung mga particles natin. Okay. Okay, sample po tayo, no? Okay, pag nagtuturo po ako, is may tinatawag din ako and pinagsasample ko po, no? At least 3 to 4 person. Then after nila is kung sino yung gustong recite po na iba na ipapa-correct yung mga ginawa po nila. Okay. Okay, nagets po ba yung topic? Nagets po yung topic? Sino may question po? Go ahead lang. Sino po may question? Or naguguluhan ganon, then some part naguguluhan? Go ahead lang po. Wala pong problema dyan. Or sino pa gusto magpa-sample? Go ahead lang po. Tulad po ng sinabi ko, no? Hindi po tayo magpo-proceed ng another lesson kung hindi nyo po naiintindihan yung topic po natin, no? Okay. Okay, mag-start tayo kay Ma'am Zenny. Then, sunod tayo kay Sir JP, kay Ma'am Sarah, and kay Sir Marvin. Okay, sila po yung apat na una na magsasample, no? Then yung iba po na kung gusto mag-sample, go ahead lang din po, no? Nagets po ba yung topic natin? Yes, Sensei. Okay. Basta ang tatandaan nyo, wag muna kayo mag-isip ng masyadong mahihirap na sentence, no? Tandaan nyo lang muna, ang laman lang ng sentence natin ngayon is noun 1, bali dalawang noun, then particle wa and des. Yan na lang muna. Yan gawin natin. Then, ang topic kasi niya, kung maintindihan lang naman natin yung English, na madali lang naman eh. I am Mary, then I am Joseph. Kunyari, watashi wa sensei des. I am a teacher. Ganun lang po siya, no? Okay. Or kunyari, sabihin ko, student ako. Watashi wa gakusei desu.
Gano'n lang po siya, no? Kung ano lang yung um, nag-aano, no? Related sa topic, no? Or related sa subject po natin, no? Okay, noted po, Ma'am Senia. Then kung may ano naman, pwede din naman sa ano, ma'am, sa dito muna, sa chat box na lang muna mag-ano, kung meron ka din naman. Okay, yung iba po, baka po gusto mag-sample. Go ahead lang. Sensei, ang gagawin po ba yung parang i-introduce mo yung self mo? Parang ganun? Basta ko kahit anong related sa ano natin, sa subject natin. Sample sir, ako. Watashi wa JP Rapades. Ganun po ba sir? Yun, okay lang. I am JP Rapades. Okay, Yes, I am sir. JP Rapades. Okay. ba? Ganun lang yun, sir. Kunyari, kahit anong related sa ano, sa subject mo or sa topic mo na Oo. tungkol sa kanya. Kunyari, I am teacher. Kunyari, I am Sir. student. Mga ganyan. Okay, thank you, Sir JP. Thank you po. Sensei wa? Sabi ko this. Okay, pwede naman to, no? Si Sensei wa? Sabi ko this. Pwede din naman to. Pero may ano kasi, may susunod tayong topic na para dito eh. Kunyari, sasabihin mo na, yung teacher ko is si Sensei Cyrus. Ibang usapan na yung pagkaganon. Sa possession na yun eh. Particle noon na po ang gagamitin natin. Pero later pa natin pag-aaralan yun. Watashi wa Sangju Kyusai desu. Okay, ito yung kay Ma'am Melanie. Okay din to. Sabi niya, I am, ilan ba? Jukyu. Jukyu. Sangju. Sangju Kyusai pala. Kala ko Jukyu. Okay. Watashi wa Sangju Kyusai desu. Okay, no, I am 39 years old. Sangju Kyu, no? Ni Jukyu ba? Pati ba sumagot? 29. Anong 29, sir? 39 po, sir. 39. Yes, 39 po, ma'am. 39 po yan. Sangju Kyu po kasi, no? Watashi wa Sangju Kyusai desu. Okay, yung mga tinawag ko po kanina. Go ahead po. Nagigits po ba yung topic? Watashi wa Philippine. Dito, Sir Joseph, ang mangyayari dito, meron tayong tinatawag na suffix, no? Yung suffix natin para sa nationality is Jin. Kunyari, ang gagawin natin dito, sir, is Philippine. Philippine is Philippines po. Then pag sinabi natin mga tao sa Philippines is duduksungan lang natin or suffix na tinatawag natin na Jin. Philippine Jin. Watashi wa Philippine Jin des. Ganun po, hindi po hito, no? Watashi wa Philippine Jin des. Kunya, watashi wa American Jin des. Okay. America Jin des. Okay. Okay, tama po, sir. Watashi wa hito des. Ito, watashi wa hito des. Okay, tao daw siya, no? Okay, tao daw si Ma'am Sara, no? Okay. Okay. Sa ano naman, no? May dalawa yan, no? Sa Go naman, no? Kunyari, Philippine Go. Inaano siya as a language naman. Okay. Kunyari, Philippine Go. Pero iba sa atin eh, Tagalog, di ba? Tagarugo. Ganon, Tagarugo. Then, kunyari,
Kangkoku is ano po, no? Korea, no? Kangkokugo. Okay. Watashi wa shita. Kumanta na si Sir Daryl, no? Watashi wa shita. Okay, no? Star daw si Sir Daryl, no? Watashi wa kaishain desu. Okay, no? Okay, sino ba to? Mga wala pang nakasing name, eh. Okay. Watashi wa kaishain desu. Ba't po wala pa ding name to yung dalawa? Ba't po wala pa? Ay, tatlo pala silang walang name. Hindi pa po kayo nakakagawa ng name? Okay, tukso po natin sa particles natin, no? Lagay po natin yung sinabi ko kanina na dalawa, yung go, saka yung jin po. Then isulat po natin sa notebook natin, yung go is suffix for, ano po yung sinabi ko kanina? Suffix for, yung go? Language. Okay, sulat natin. Go is for suffix for language. Sulat po natin sa mga particles natin. Then yung jin, para saan po na suffix? Person. Okay, sa person or nationality po, no? Nationality kung saan yung ano, yung tao na yung kabilang, no? Kunyari Philippine Jin, Kangkoku Jin, Chugoku Jin, yun nga American Jin, Nihon Jin, yan, mga ganyan, no? Okay, sulat natin particle Jin for suffix, no? Suffix yan para sa nationality. Watashi wa genki desu. Genki is adjective po yan, Sir Marvin. Adjective po ang genki. Genki po is lively, no? Hindi po siya noun. Hindi po siya noun, no? Adjective po yan. Kaya magiging particle dito, particle ga po yan. Later na din natin ano yan, ma-encounter. Mali po to, Sir Marvin. Ano po lang tayo? Noun 1 wa, noun 2 des. Ganun lang po muna. Any question pa po? Baka may naguguluhan. Go ahead lang din po habang nag-aantay tayo. Watashi wa utsukushi desu. Mali din po ito, Ma'am Melanie. Ma'am Melanie, kasi ito pong utsukushi is adjective po, din po yan. Utsukushi is beautiful po, di ba? Mali din po siya. Noun lang po muna tayo. Noun 1 wa, noun 2. Nagsabi ko nga po, kung ano lang yun nandun, kung ano lang sinabi ko kanina, yun lang din ang gagawin natin. Or yun lang din muna ang ano, wag muna natin pahabain ng sentence, wag natin bawasan, wag natin kakalimutan yung des, wag natin po kakamitin yung particle wa. Bali, 4 lang naman muna ang gagawin natin ang kailangan natin sa sentence eh. Una, particle wa, kasi siya yung topic natin ngayon eh. Then, pangalawa, dalawang noun. Then, yung panlas natin, des. 4 lang po ang kailangan natin sa sentence natin. Okay, no? Okay, sulat po natin, Ma'am Melanie, yung ano, sa go muna, no? Isulat natin sa particles natin. Okay, yung go or yung particle na go, is suffix po siya, no? Yung particle go na yon. Suffix na ginagamit para sa language. Kunyari, Kangkoku is ano po yan, Koreano. Kangkoku, then ang ipa-plus mo is go. Ibig sabihin nun, Korean language yun. Ano ba tawag sa Korean, sa language ng Korea? Hindi ko po alam tawag sa language ng Korea. Kunyari, sa Amerika naman, betsu yan or naiiba yung Amerika din. Ego kasi sa Amerika, yung English ego, no? Then, sa Japanese naman, Nihon, di ba? Ang Japanese Nihon po yan. Kaya pag dinukso mo ng Nihon, then plus go, Nihongo. Ibig sabihin nun, Japanese language. Then sa atin naman, pag sinabi, although dalawa yung minsan eh, Philippine Go or Tagarugo. Pwede din yun either doon, no? Depende pagka hindi talaga alam ng tao na may yung pinaka mother tongue natin yung Tagarugo, no? Okay. Then ano pa ba? Iba kahit anong country pwede. Indogo, parang basta yung go idudukso natin. Indogo, tama ba Indo? Dalawa kasi Indo eh.
Tapos ano pa ba? Indonesia go, mga ganon. Chinese go, sir. Chinese is ano po, China po is Chugoku. Iba po din ang tawag sa China. Meron yan eh. China, Korea, Germany ata, Duitsu ata. Germany is Duitsu. May iba-ibang tawag. Yung sa ano din eh, sa Russia iba din eh. Medyo iba din ng, pwede minsan Russia din, pero may mga lugar din sa Russia na iba yung tawag nila. Okay. Then like I said po, no, yun, may go na tayo. Then yung isa naman, ma'am, ang sulat ulit natin, particle, gene. Gene ang sulat natin. Then suffix for nationality, pwedeng nationality, no, kung saan nanggaling yung tao. Or sabi nga ni Sir, pwede din si Sir Dal, sabi person daw, pwede din daw sa person. No? Okay. Kung saan nanggaling, no? Okay. Kunyari, Philippine Jin, Kankoku Jin, Nihon Jin, mga gano'n. Ibig sabihin ng Nihon Jin, Japanese person. Pag sinabi natin Philippine Jin, Philippine people. Ganon. Anong hangok, sir? Ano yung hangok, Sir Daryl? Language po ng Korea. Okay. Hangokugo. Hangguk. Hangguk? Hanguk. Tagalog, hanguk eh. Hangguk. Hangguk. Okay. Hangokugo. Okay. Pero pag sa Japanese, Korea kasi is Kankoku ang tawag nila. Hindi ko alam ba't iba eh. Pero yun ang tawag nila sa Korea eh. Kankokugo. Okay. Nihongo wa muzukashi desu. Mali din to, Sir Sara. Ay, si Ma'am Sara, no? Muzukashi is adjective din po yan, ma'am. Kaya nga nung nakaraan, di ba, nung nag-start tayo ng lesson pa natin, tinuro ko sa'yo or binalik ko sa inyo yung mga pinagkakalan natin ng English. Anong gamit ng noun, anong ibig sabihin ng noun, anong ibig sabihin ng adjective. Kaya dapat ma-determine din natin yan kasi parang babalik talaga tayo sa grade 1 eh. Gano'n, kailangan natin i-determine. Kasi kung ano lang talaga hinihingi, kung noun, ang hinihingi ng sentence pattern natin, yun lang talagang dapat ilagay natin. Huwag tayo maglalagay ng adjective. Ganun po. Or verb, huwag muna tayo maglagay ng verb kasi yun lang naman eh. Dalawang noun, particle wa, saka des. Yun lang po. Okay, thank you, ma'am. Any question pa po? Baka may mga naguguluhan pa, no? Ito ang isang tatandaan nyo, once na nagle-lesson tayo sa grammar lalo, ito tuloy-tuloy na, no? Kung ano yung hiningi ng libro, kung ano yung rules ng libro, yun lang yung susundin natin. Kasi once na iniba natin yan, iniba natin yung particle, iniba natin imbis na adjective, imbis na noun, adjective ang pinalit natin, iba na yung magiging meaning ng sentence natin. Ganun po yung mangyayari dyan. Kaya kung ano lang hinihingi, then pag medyo gumaling-galing na tayo na pagsasama-sama na natin yung mga pattern, then ang mangyayari naman nun, titignan natin yung mga certain rules ng mga pattern na yon. Pwede ba iduksong dito? Then matututunan nyo naman siya later na pag dumami na yung mga patterns nyo. Okay, any question po about po dito sa topic na to? May naguguluhan pa po ba? Watashi wa Sangjuichi. Sangjuichi. Sangju Isai po yan, Sir Marvin. Sangju Isai po. Hindi po Sangju Ichi. Sangju Isai des. Sangju Isai des. Okay na po ba? Okay na po ba? May naguguluhan pa po ba? Okay, no? Okay naman iba. Okay, no? Kukonsider ito ko na naintindihan nyo na to. Okay. Proceed na tayo sa another topic natin. Okay. Yung sunod na topic natin is, ano nga po? Yung mga suffix lang muna, no? Okay. Okay, pwede din natin lagay sa particles natin to, no? Yung sang, no? The suffix sang, no? Okay, is used to as salutation, no? To be polite when mentioning the name of other person. Like I said po, no, kung sa sarili mo naman is okay lang hindi ka na mag-sang, pero kung sa ibang tao is para igalang mo yung ibang tao, yung mini-mention mo na pangalan, syempre lalagyan mo ng sang. Marami po yan. Maraming panduksong, pero in general, ang pinaka ginagamit is yung sang po. Okay, sulat po natin sa particles natin. Sang. Then, ano po ilalagay natin dyan?
Kung gusto po natin, sulat po natin. Suffix, no? Suffix yung sang na yan. Then, use to be polite when mentioning the name of the other person. No? Okay, kung gusto niyo sulat itong mahaba, okay lang din naman. Kung Tagalog nyo isulat, wala din ang problema yan. Sa inyo naman pong notes yan eh. Lagay nyo, nilalagay para maging polite yung mini-mention na pangalan. Kahit gano'n lang, okay lang po yan. Basta matatandaan nyo. Then yung sama, pares din yan. Ito, mas mataas to. Yung sama, no? Pares lang naman yung suffix sila, no? Na bigay paggalang or respeto sa isang tao. Pero itong sang is parang tinitignan mo as paggalang lang. Parang level-level lang yung paggalang mo. Pero pag sama, talagang ano na yan, matataas na yan. Mga elders, ganyan, mga special guests, mga kasama, mga customer mo, ganyan. Kaya kunyari dito, ano hito wa? Okay. Ano hito wa? Yamada-san desu. Okay. Yung tao na yon is si Yamada-san. Okay, next natin, ito si Jin pala, no? Ito yung sinasabi ko kanina. Okay, sulat natin tong sama, saka yung sang, no? Okay. Pag-isahin nyo na lang, no? Then, alam nyo naman, pag sang is normal lang yan. Then, yung sama naman is pag yung sobrang tataas na yung i-mention natin na pangalan. Okay. Then, the suffix Jin is attached after a country's name, okay, no? To indicate the citizenship of a person, no? Like sabi ko nga po kanina, na-explain ko naman ng ilang beses na, no? Josepo Sang wa, Philippine Jindes. Okay, no? Si Josepo Sang daw ay Philippine Jindes. Okay, proceed na tayo sa lesson 2 natin, no? Okay. Bali yung una natin, positive. Ito yung negative situation naman, no? Okay. Noun 1 wa, noun 2 ja arimasen. Okay, ano nga ba ibig sabihin nito? Like I said po, yung des natin, ang negative ng des is eto pong ja arimasen. Kaya negative version siya. Kunyari, sinabi mo na si Josepo Sang is Philippine des, then yung des, pinalta mo ng ja arimasen, ang mangyayari po nun, si Josepo Sang ay hindi siya Philippine Jin. Ganun po. Okay, balik po muna tayo sa topic, no? Okay, the linking verb, ja arimasen, no? Is a negative form of des. Like I said po kanina, negative form po siya ng des natin, no? Yung ja arimasen. Okay. It is the form used in daily conversation. Okay, sa pang-araw-araw, no? Then, for a formal speech or writing, no? Dewa arimasen. Okay, sa mga written, then sa mga speech yan, sa mga kung boss ang kausap natin, mga matataas na tao kausap natin, dewa arimasen po ang gagamitin natin. Then kung mga tropa-tropa lang, then yung mga ganyan, ka-level mo lang na tao, then ja arimasen po ang gamitin natin, no? Okay. Is used instead po, no? Okay. Note that dewa is read as deha is read as dewa po. Okay. Wa din po ang basa dito, no? Okay. Una nating sample, Josepo Sang wa. Okay. Injinya ja arimasen. Okay, anong ibig sabihin nun? Si Josepo Sang daw ay hindi siya engineer. Kasi yung kanina, kung nilagay natin dito is yung des, Josepo Sang wa injinya des. Ibig sabihin nun, si Josepo Sang is engineer. Then, ang nilagay kasi natin sa dulo, imbis na des is ja arimasen, ang mangyayari po niyan is si Josepo Sang ay hindi daw engineer. Then, eto pa, may pangalawa, Josepo Sang wa Gino Jisusei ja arimasen. Okay, hindi daw Gino Jisusei is technical intern po, no? Kaya pag sinabi natin yan, nilagyan natin ja arimasen, hindi daw siya technical intern. Okay. Bali yan lang muna no? Okay. Bali ang mangyayari, yung ginawa nyo lang din kanina, then papaltan nyo lang ng ja arimasen, negative situation na yon. Parang nababaligtad na. Ganun lang ang mangyayari, no? Okay. Bali ganun pa din. Noun lang ang kailangan natin, dalawa. Then particle wa, then eto lang yung iba, ja arimasen. Bali ganun lang siya, no? Madali lang, pasusundin lang natin yung kanina, then papaltan lang. Then tatandaan nyo pa na isa, yung dewa arimasen po, no? Okay. Okay. Next natin si Ma'am Angel, si Ma'am Kailin, then si Sir Daryl, and si Ma'am Melanie po. Parang babae po yung yung pumasok nung kahapon. Ganda ng handwriting mo, Angel, ah.
Kung may question po kayo, go ahead lang. Sino po ba yun? Yung ano? Yung... Okay. Nakaano pala na JM pala ni Sir is pang babae. Okay, si Sir JM nga. JM is Jose Manansala, sir. Yung JM mo. Tama ba? Ikaw ba yun, sir? Ikaw yan, sir, yung sa JM sa Facebook, yung J-E-Y? J-H-E-Y-E-M? Hi, Sensei. Okay, noted. Kala ko kasi yung kanina babae. Hi, Sensei. Watashi wa? Okay, thank you po. Watashi wa Maria ja arimasen. Okay, thank you, ma'am. Okay, pag tinawag ko kayo, no, mag-open mic po kayo, no? Then yung iba na lang na hindi ko tinawag, okay lang din na mag-type na lang po, no? Okay, bakit po mag-open mic kayo? Para masanay po kayo mag-bigkas po ng Japanese po, no? Ng Nihongo. Okay, I'm not Maria, no? Kasi kung hindi po natin ipapractice yung pagsasalita natin, hindi din po tayo masasanay, no? Mauutal-utal po tayo once na ginamit na natin sa pagsasalita po. Yung mga tinawag ko po, mag-open mic po, ah. Watashi wa David ja arimasen. Okay, no? Okay, hindi daw siya si David, no? Kore wa penja arimasen. Okay, no? Okay, medyo may alam na to si sir, no? Kore wa. Kore is not a noun po ata. Okay, go ahead po, Sir Daryl. Go ahead po. Marlon Janay, Daryl Des. Okay, Marlon Janay, Daryl Des. Okay, no? Okay, yung ginamit ni sir is nagdagdag na siya. Okay lang din naman, no? Kasi dun pa din sa topic naman yung related yung inano ni sir. Okay, baka may nalilito dyan. Ano yung sinabi ni Sir Daryl, no? Anong Janay, sir? Anong Janay? Baka narinig nila, no? Janay. Okay. Wala pa kasi tayo doon sa, I think nag-advance na si sir. Wala pa kasi tayo doon sa point na pinag-aaralan na natin yung conjugations po. Ayan yung isa pang mahirap na pag-aaralan po, yung mga conjugations. Marami po kasi sobra talaga yan. Then, ang ginawa ni sir, kinonjugate ni Sir Daryl yung ja arimasen, yung arimasen na verb, kinonjugate niya as a nai form or plain form ng masen, kaya nakabuo siya ng ja nai, no? Okay. Watashi wa? Mali to, Sir Jose, sir. No? Although tama naman, wala nang problema sa sentence mo. Kaso ang ginihingi kasi natin, sir, is yung noun po, no? Kore is, I think, is a noun niya. Nakalimutan ko tawag sa kanya in English. Pero hindi po siya, no? Ano nga ba tawag dyan? Wait lang, titingnan ko ng tawag sa English. Kore. Pronoun po. Pronoun yun, yan, sir. Yung ano, Sir Jose. Pronoun. Watashi wa otoko no ko de wa arimasen. Okay. Watashi wa otoko no ko de wa arimasen. Okay, no? Hindi daw siya lalaki, no? Si Ma'am Kaylin. Like I said po, kung ano lang talaga yung binigay ng libro, kung noun lang, yun lang talaga sundin natin, no? May naguguluhan po ba? Go ahead lang po, magsabi lang po. Sa mga naguguluhan po, magsabi lang. Sir, sample nga po ulit. Hindi ko Okay, kasi sample. Okay, sir, gawin natin. Ano yung trabaho mo, Sir JP? Ahente po. Ano ba, sir? Agent, no? Okay, English na lang natin. Watashi wa, then ilalagay mo agent des. Ang ibig sabihin nun, ako ay agent. Yes, sensei. Kunyari, may ano, may anak? Okay, pwede. Tatay na lang. Watashi wa, ano pa pwedeng gawin natin term? Otosang,
Okay, yung Ryoshin na lang parents, no? Watashi wa Ryoshin din. Ryoshin des, no? Ang ibig sabihin nun, I am a parents or parent, no? Ganun po ang mangyayari. Bali sir, ano lang yan, I am lang ng I am lagi. Pero depende pa din kung sino yung topic mo, sir. Kunyari, topic mo si Ma'am Angel. Kunyari, Angel Sangwa. Then, kung ano yung tungkol kay Ma'am Angel. Ganun lang ang gagawin natin doon. Ganun yung topic natin kanina, sir. Ngayon, ang nangyari naman, kunyari, JP Sangwa, then, ano ba yung ginawa natin? Agent test, di ba? Ay, si JP Sang is agent. Yun po yung kanina, di ba? Yung pinakauna natin. Ngayon po, sir, ang mangyayari niyan, babalik na rin natin. Yung des, papaltan natin ng Jaarimasen. Then, ang mangyayari po doon, JP Sangwa, agent, Jaarimasen. Anong na magiging meaning niya, sir? Hindi po ako agent. Yon, gano'n na po. Bali, may negative version, may positive version. Okay na po, sir? Okay po, sir. Okay. Thank you. Para hindi tayo malitaw na wag muna natin masyadong i-conflict yung mga sentence natin. Kung ano lang talaga yung binigay, wag muna natin habaan. Pero kung medyo may alam-alam din naman kayo kahit paano na Nihongo, basta related dito sa tinatopic natin, wala pong problema. Watashi wa kenkyusha de arimasen, okay? Sino po ba to? Sino yung hindi daw siya kenkyusha, no? Kenkyusha is researcher po, no? Sensei Kare wa agent arimasen. Yes, Kare is a noun po yan, no? Kare, no? Sa person, no? Okay, Kare wa agent arimasen. Tama yan, sir. Basta noun. Okay yan, basta noun. Then related sa topic. May nalilito pa po ba? Go ahead lang po, magsabi lang. Yung ano po, yung mga wala pang name, ba't po wala pa po kayo name? Ba't wala pa pong name yung iba? Sa ano po? Sa Skype po. Then, kung ano po, kung wala kayong name, ang gawin nyo po is maglagay kayo ng profile picture kung hindi nyo talaga mapaltan. Kasi may case talaga kasi na ganyan. Kung ayaw nyo mag-delete and mag-install ulit. Then, ang gawin nyo na lang po is maglagay kayo ng profile picture po. Then, kahit emoji, ganyan. Basta matatandaan ko naman po yan kung anong name nyo. Kung ano emoji na ilagay nyo or gusto nyo po, picture nyo, no? Wala pong problema. Basta pala tandaan lang po kasi mahirap po yan, parang nangangapa ako kung sino po sila. Ayan po, 3 po kayong walang name. Okay. Go ahead po, open mic ka, ma'am. Tuturuan po kita, ma'am. Sino po ba ito nagtatanong? Wala po kasi name eh. Open mic ka po, ma'am. Kaya po ba mag-open mic? Ma'am po ba to, sir? Hindi ko po alam eh. Open mic po tayo. Okay, hello. Sensei si Hazel. Okay, Hello. Hazel, no? Okay. Bali, ang gagawin natin, ma'am, is pinakaunang ano natin is una muna, noun. Alam naman po natin ibig sabihin ng noun, di ba? Tama po ba? Okay, name of a person, place, things, kahit ano po, no? Then, ang kailangan natin sa sentence natin, katulad ng naunang topics, 2 pong noun. Then, yung pinakauna natin na noun is yung topic po ng sentence natin. Then, yung isang noun po natin is yung tungkol dun sa topic natin. Kunyari, ma'am, anong trabaho mo ngayon? Anong work mo? Nag-aalaga po ng baby lang. Okay. Nag-aalaga ng baby. Okay, meron din trabaho din pa din naman yan, ma'am. Pasaway. Trabaho pa din yan. Okay, ang gagawin mo, ang tawag sa'yo is suma, no? Asawa, no? Kumbaga, yung housewife. Okay, meron sa Nihongo yan, suma. Suma ang tawag dyan, no? Okay. Then, pag sinabi natin, watashi wa. Okay, go ahead po, watashi wa. Watashi is kayo po, di Watashi. ba? Di ba? Watashi? Opo. Ano po ba ang meaning ng watashi, ma'am? Ano pong meaning ng watashi? It's... Ako po. Yes, yon. You, no? Ikaw, no? Ako,
Then watashi wa, then ano ba yung housewife? Suma. Sa Nihongo no suma. Watashi wa Watashi suma desu. Okay, yun yung unang topic natin. Anong ibig sabihin niya, ma'am? I am housewife. Okay, I am a housewife. No. Okay, then yung topic naman natin yun yung des kanina. Watashi wa suma desu. Then yun yung topic natin kanina. This time naman, ang topic naman natin, yung des naman, papalitan naman ng ja arimasen. Kaya ang mangyayari doon, ma'am, watashi wa suma, then ano yung duduksong? Arimasen po. Ja arimasen. Ja arimasen. Okay. Kaya ang mangyayari, ulitin natin, ano yung sinabi ko? Watashi wa ja arimasen po. Watashi wa suma ja arimasen. Bali, ang papalitan lang natin yung des lang. Papalitan lang natin ng ja arimasen para maging negative. Then ano yung magiging meaning niya na? Magiging meaning niya na is negative na po. I am not a Go ahead po, ma'am. I am not a Yun. Kasi kanina yung des natin positive, di ba, ma'am? Ngayon naman, in-explain sa inyo, yung ja arimasen naman is negative po siya. Kaya pa ang pinagbaliktad, yung pa din naman yung topic natin eh. Yung pa din, andun pa din si housewife, andun pa din yung watashi. Di ba? Kunya yung kanina, watashi wa suma des. Then yun yung positive. I am a housewife. Then yung eto naman, yung negative naman natin, watashi wa suma ja arimasen. Then ang ibig sabihin niya ulit, ano po? Ano pong ibig sabihin ng last natin? Watashi wa suma ja arimasen? Ako ay hindi housewife po. Ayun, ganun po, no? Basta yun lang, yung dulo lang naman papalitan natin yung des, gagawin lang natin ja arimasen. Ganun lang. Vice versa lang kung positive or negative po. Nakuha na natin, ma'am? Apo, sir. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you po. Wag po kayo may magpa-sample, no? Basta okay po yung ganyan na, na nagtatanong po kayo kaysa yung nagpupusid tayo ng hindi po natin alam, no? Okay po. Wala pong problema yan. Okay, any question pa po? Go ahead lang. Baka may nalilito pa po. Meron pa po ba? Okay, wala na naman, no? Okay, let's proceed na po sa another topic natin, no? Okay, this time naman, no? Ganun pa din. May noun 1 tayo, then particle wa pa din, then noun 2. Okay, topic marker pa din particle 1 natin dyan, then noun 2, then may des tayo. Kaso ano yung nadagdag? Particle ka. Okay. Ano yung particle ka? Saan nga ba natin ginagamit yung particle ka? Na-encounter na natin to noong nakaraan, no? Ano sabi ko po sa inyo dito? Ano yung particle ka? Noong nakaraan? Question. Okay, para sa question, no? Okay, kaya isulat natin dyan sa notebook natin, sa particles ulit na, na is particle ka, then for question marker. Gano'n, sulat natin, no? For question. Kahit for question lang, matatandaan nyo naman yan, no? Okay. The particle ka is used to express the speaker's doubt, question, uncertainty, etc. A question is formed by simply adding ka. Okay, no? Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, mag-add lang kayo ng ka, magiging question na yan, no? At the end of the sentence, a question ends with a rising intonation. Like sabi ko nga sa inyo, noong nakaraan din ulit, mayroon tayo dapat na punto dyan na parang patanong tayo. Kahit sa English naman ganun din eh. Kaya patanong din po yan, no? In a confirmation question that is asking whether the statement is correct or not. Okay, nagtatanong tayo kung tama or mali ba. Siyempre, mga ganyan ang gagamitin niya, no? The word order does not change, okay? Yung yung jumbang ba or yung order nung sentence natin, hindi na change. Basta, ang ilalagay natin sa dulo ay may particle ka tayo after nung des, no? Okay. Depending on whatever you agree with the statement or not, your answer begins with either yes or no. Syempre, no, kung nagko-confirm tayo, meron yan yes or no muna. Ang yes is hi, ang no is iye. Okay. Okay, proceed tayo, no, sa samples natin.
Mary-san wa Philippine jin desu ka? Okay, tinatanong niya, no? Kung si Mary-san daw is Philippine jin. Then, ganun pa din naman, no? Ang naiba lang, kung wala tong particle ka, anong ibig sabihin niyan? Tanggalin mo natin tong particle ka, anong ibig sabihin? Mary-san wa Mary sa Philippine Filipino. desu. Okay, Mary-san Mary is sa Filipino si Filipino. Mary. Yun, no? Tama yun, no? Then, ayun. Then, after that, dilagyan natin ng particle ka na iba na yung meaning ng sentence. Like sabi ko nga sa inyo, importante itong particle. Na kunyari, mabalibaligtad mo itong particle na to, magiging iba na yung meaning ng sentence natin. Kaya dito pa lang, isa lang yung dinagdag natin, particle ka lang. Ang naging meaning na, yung si Mary-san is Philippine Jindis, is a Filipino. Ang nangyari, patanong na, Pilipino ba si Mary-san? Parang ganun na magiging meaning niya. Then, answerable by yes or no kasi patanong, di ba? Then sabi niya, hi, Philippine Jindes. Okay. Kung hindi naman si Mary-san, Philippine Jin, ano yung sasagot dito? Ano yung sasagot natin dito kung hindi Philippine Jin si Mary-san? An idea? Iye. Iye. Iye, Mary Sangwa, arin ay, Mary Sangwa. Iye. Merisan wa Philippine Jin ja arimasen. Yon, ja arimasen. No, gagamitin natin kasi etong sabi ko nga sa inyo, yung des is positive. Then yung ja arimasen is negative. Syempre yung iye is negative, kaya Philippine Jin ja arimasen. Ganun po yung mangyayari, no? Okay, next natin no, yung ano. Okay. Josepo-san wa engineer desu ka? Okay, tinatanong daw si Josepo-san kung engineer, no? Okay. Is Josepo-san an engineer? Tinatanong, no? Iye, kare wa engineer ja arimasen. Okay, no? Iye kasi yung sagot kaya negative. Gino, jisusei desu. Okay, yon. Technical intern daw, no? Si Josepo-san, no? Okay. Ang dapat nyo natatandaan dito, pinapasurot ko sa inyo kanina, no? Particle ka, isulat ulit natin sa mga kasama ng mga particles. No? Ang dami natin particles na. Then, ang mangyayari po niyan, yun nga, particle ka, then for question. Okay. Question marker, no? Then, ano pa ba? Yun lang naman no? Idadagdag lang po. Yung jumbang or yung, ano po dito? Ano ba tagalog sa jumbang? Order, yon. Yung order is, yung pa din, then wala namang babaguhin, then mag-add lang tayo talaga ng ka sa dulo, no? Okay, para maging tanong yung ginawa natin na sentence. Okay. Okay, next natin si Sir Makasigan, no? Then, hindi ko alam nung name nitong isa. Okay, si Ma'am Reyes, then si Ma'am Zenny. Okay. Saka si Sir Joseph Asher, no? Sila po nga pa. Then open mic po tayo pag sumagot tayo para masanay po tayo sa pagsasalita. Ako po, Sensei. Okay, go ahead po, Sir Makasigan. Nansay desu ka? Okay. Nansay desu ka? Sir, ano siya okay yung wala nang problema doon sa ginawa mong sentence. Pero sundin muna natin yung yung topic. Kasi yung topic natin ngayon is answerable by yes or no, di ba? Bali, noun 1, wa, noun 2, des, tapos ka, yung sa dulo. Di ba? Kasi yung sabi mo kasi dito is normal na tanong lang yan Although wala nang problema niya, tama din naman yun. Nansay desu ka? Nagtatanong ka kung anong edad. Pero di ba hindi siya answerable by yes or no? Tama ba, sir? Apa. Okay, kaya gawin muna natin is yung katulad lang ng mga topic kanina, then lalagyan lang natin ka sa dulo, then answerable by yes or no lang siya. Then sagutin din natin kung negative or positive. Okay. Sige pa. Okay, thank you, sir. Pero walang problema doon sa ginawa mo kanina. Sensei, try ko lang. Okay, go ahead po, Zenny. Ana Sangwa, isha desu ka? Okay. May ano or ano? Positive Ang muna. ano niya is like desu ka? Okay, Ana desu ka. Sangwa, isha desu ka? Ay, Okay. positive pa po na. Okay, yung Sensei? positive muna na sagot. Go ahead po, ma. Okay lang. Positive na sagot. Nawala si ma'am. Ana Sangwa, isha desu. Sorry. Okay. Ana Sangwa, isha desu. Yung Okay, ano negative,
Ano? Sorry. Ano mo? Yung tanong muna, yung Isha desu ka, then answerable by yes or no po yun, di ba? Okay. Isha Yes, desu ka? Yung Okay, yun answer. yung una natin. Okay, answer po natin doon. Yes or no po, ma'am? Yes or no? Wala si ma'am. Hello, hello? Wala si ma'am. Wala po po. Tama po yun, ma'am. Tama yan. Okay, iba pa po na gusto sumagot. Then, kung gusto mag-open mic, go ahead lang din po. Sensei, ako po. Okay, go ahead po, Sir Joseph. Mamaya na lang si Jose. Sa tanong po muna, sa question. Ano hito wa tali desu ka? Okay, Tapos po tali. yung positive na Anong sagot. tali, sir? Tali, pangalan po ng anak po. Lagyan natin yung sang, sir. Tali-sang desu ka? Tali-sang desu ka? Okay na. Ulit po. Anito wa tali-sang desu ka? Okay. Tapos yung positive na sagot po. Hi, ano hito tali desu? Okay na. Pagka ganun, sir, Tapos, pwede na natin pa-clean yung sentence natin. Kudari, sinabi natin na ano po? hito wa tali-sang desu ka? Then, ang pwede natin gawin doon is, although parang ano na no naman na yung, parang alam naman natin kung sino yung topic natin sa sentence natin, si Talisang, di ba? Siya yung pinag-uusapan natin. Kaya pwede na natin siyang i-omit or tanggalin sa reply natin. Hi, Talisang des. Parang ganun. Pwede natin tanggalin yung ano hito. Hindi ko na po. Okay po. Okay. Parang try ko po sa negative. Ie. Talisang ja arimasen. Yon, ganun lang. Okay, ulitin natin positive. Okay po. Ano hito wa talisang desu ka? Okay, ako magtatanong, sir. Ano hito wa talisang desu ka? Talisang desu. Okay. Then, negative? Ie. Talisang ja arimasen. Yan, okay. Thank you, Sir Joseph. Si Ma'am Zenny nawala na. Thank you po. Ay, gato. Si Ma'am Zenny nawala na. Ganun lang po, Ma'am Zenny. Tama naman po yung ginawa niyo kanina. Ba't nawala ka, Ma'am? Sensei, can I try? Go ahead po, go ahead. Anata wa mota besh tobemashita? Tabemashita ka? No, sir. Yung tabemas kasi is, ano po yan? Verb po yan, sir. Action word po yan. Ang kailangan lang po muna sa sentence natin is noun. Like I said po kanina, no, bawal po muna tayo maglagay ng verb, adjective, pronoun. Ayan po, bawal po muna. Noun lang po muna tayo, no? Noun lang po muna, sir. Okay, sir. Noted po, ma'am. Sensei, thank you po. Thank you. Okay, Steve, ano naman silang sa akin? Sensei, sorry. Sino ba muna? Sige, si Ma'am Zenny po muna. Tapusin muna natin si Ma'am Zenny. Gano'n po, Ma'am Zenny? Nalito lang kanina yung response pala yung positive. Yung response. Yes po, ma'am. Okay. Okay, yung ano muna. Anasangwa isha desu ka? And yung positive response, hi, anasangwa isha desu. Okay, like I said po kanina, pwede natin tanggalin yung yung anasang. Kasi sa inyo natin pwede yun. Hi, isha desu. Hi, isha desu. Yan, may clean na. Hi, isha desu. Yung negative, anasangwa isha ja arimasen. Okay, no. Isha ja arimasen. Although pagka N5 tayo, okay lang na pahabain natin ganyan. Pero pagka ang dating kasi noon is parang beginner na beginner eh. Pero pag ginawa mo yung hi, isha ja arimasen, parang maikli na, medyo okay na yun eh. Parang medyo mataas na konti yung level natin sa pag-response pagka ganon. Parang weird kasi yon pagka yung
matagal ka na sa Japan, tapos gumawa ka na, nagtanong sa'yo ng answerable ba yes or no, tapos uulitin mo ng mahaba. Kung ano yung tinatanong, yun lang yung sagot, yung sasagot natin. Kasi pwede naman natin hindi na ulitin yung mga sinabi niya sa tanong. Pero sa Japan kasi, once na, siyempre tayo, hindi naman tayo talaga na mother tongue natin yung Japanese, lalo-lalong hindi pa naman tayo hasa talaga. Wag natin gagawin sa magja-Japan to, no, na sumagot tayo ng hi tayo, yes tayo ng yes, pero hindi natin naiintindihan. Ang magandang way dyan is yung after magsabi sa'yo, may sinasabi, ganon, then i-confirm mo, ulitin mo yung sinabi niya, then, ganito ba yung ganito ba yung sinabi mo. Mas okay yung ganon kaysa mag-hi tayo ng mag-hi na hindi naman natin naintindihan yung sinabi po nung ng kausap natin. Okay, go ahead po, Sara. Yes po. So yung question po is, Sensei wa Nihonjin desu ka? Okay. Then, positive, hi, Sensei wa Nihonjin desu? Okay, yung maikling version, ano po, ma'am? Hi, Nihonjin desu? Yan. Ganun lang siya, no? Okay. Then negative response, iie, Sensei wa Nihonjin dewa arimasen? Okay, maikli. Iie, Nihonjin dewa arimasen. Okay, dewa arimasen or ja arimasen. Okay, thank you po, Ja Sara. arimasen. Okay, sino pa po naguguluhan or gusto magpa-sample or magsasample po? Go ahead lang po. Na-gets na po ba yung topic natin? Okay. Yung iba po, yung iba. Okay, proceed na po tayo, no? I think wala nang ano, no? Naintindihan naman, no? Okay, test ka. Okay, particle mo, no? Particle mo. Okay. This time naman, yung particle wa, lalagyan natin ng gagawin nating particle mo. Okay, no? Okay, eto may dalawang meaning yung particle mo, no? Isulat natin particle mo. Sulat po natin sa mga particles natin na na notes po. Particle mo. Mo. Ito po mo, no? Mo po na to. Sulat po natin is, ang meaning po niya is also. Sulat po natin also. Okay, kailan ba siya ginagamit to? Ginagamit to, no? Siyempre, also, alam naman natin yung meaning sa English ng also, no? Pag yung unang sentence is related or parehas dun sa second sentence natin. Usually, dun ginagamit yung particle mo. Kasi by the meaning of English natin is also eh. I think na alam naman natin yung meaning na also, no? Okay. Unang-una, noun 1. Huwag natin babaguhin to ha. Baka may mag-adjective na naman dyan. Maglagay na naman ng verb. Noun 1, then mo, then noun 2 des. Okay. Si noun 1, yung tungkol kay noun 1 is katulad din ni noun 2. Kasi also nga po tayo, no? Sulat po natin yan, ha? The particle mo is added after the topic instead of particle wa. Okay. Okay, kasi yung kanina, yung particle wa po natin, no? Ang meaning po niya is topic. Ngayon naman, is added after the topic instead of particle wa, kasi inad nga natin, imbis yung particle wa, naging particle mo, when the statement is about the second topic is the same as the previous topic. Kung same yung ng topic, yung noun 1 natin is walang problema doon. Yun yung isang topic natin. Kunyari, eto, Josephus sang wa, Philippine des. Okay. Mary sang mo, Philippine des. Ang ibig sabihin niyan, si Mary sang is also ay Philippine. Also ay Pilipino.
Okay, si Josepo Sang daw ay Pilipino. Okay, yun yung una natin. Si Mary Sang is also ay Filipino. No, pwede din yan. Okay, later na medyo may maikling version po nitong dalawang to. Okay, PNT sino? Gakusei. PNT sino? Gakusei. Okay, no? Ba't yun may ganun? Okay. Next natin, no? Okay. The particle mo is also be used in the following manner to shorten the sentence. Pwede din to, itong mahaba natin na to, no? Si Josepo Sang, Piripinjindes, si Mary Sang mo, Piripinjindes, na ang meaning is also, no? Okay. Pwede siyang paikliin. Hindi na tayo maghahaba ng maghahaba kasi parehas lang naman yung topic natin sa sentence eh. Na parehas silang Piripinjin, no? Okay. Then, ang mangyayari dyan, Josepo Sang mo, Mary Sang mo, Piripinjindes. Pinaikli na version. Bali, tinanggal na natin yung Piripinjin. Then, ang ginawa natin, naglagay na lang tayo ng particle mo. Then, yung sumunod na noun natin is naglagay ulit tayo ng particle mo. Then, kung ano yung topic natin, kung ano yung related nilang na topic dito sa dalawa, is after nun, this lang. Then, yun nga po, yun lang, no? Yun lang ang topic na natin dito, explanation dito. Bali, particle mo, ang meaning niya is also, sulat po ulit natin yan, also ang meaning yan. Remember lang natin dito, second topic is same as the previous topic. Kunyari, si Josepo Sang nga, Piripinjindes. Then si Mary Sang is American Gene, bawal yon. Kunyari, ginawa natin, Josepo Sang nga, Piripinjindes. Mary Sang mo, American Gindes. Bawal po yun kasi also ang natin eh. Magkaiba sila ng topic ng dalawa eh. Bawal po yun. Dapat same sila ng topic ng dalawa. Si Mary Sang at si Josepo Sang. Then yung maikling version, ganito lang po. Kung sino yung natin, subject natin, mo, then yung topic, then this. Ganun lang po siya, no? Okay. Any question po about dito? Meron po ba? Okay, next natin si Ma'am Angel, then si Sir Jose, si Sir Marvin, then sa taas natin si Ma'am Reyes, no? Yung ano po ba, sample po ba? Gawin lang po kung meron na kayo sample. Particle mo, no? Mahabang version and maliit na version. Maiksing version. Bensan wa gakusei desu. Gakusei desu. Anasan mo gakusei desu. Okay, tama yan, no? Lagyan pala natin ng English, ma'am, para mag-gets ng iba. Okay po. Lagyan natin ng English. Bensan wa gakusei desu. Ben is a student. Okay. Ana-san mo gakusei desu. Ana is also a student. Okay. Bensan mo. Okay. Ana-san gakusei desu. Ben and Anna. Tama ba? Yeah, Ben and Anna. Ben and Anna is a student. Also a student. Also student. Is also a student. Paano po pag mahabang, ano po ang sa Yung sa madami English, na? Mahaba. Opo, yung mahaba. Ano po yung mahaba? short. Yung short, I mean. Ano Hindi po ba end yun? Hindi siya making end. Parang mangyari. Ben and Anna is also a student. Ben and Anna. Ben and Anna is also a student. Yeah. Okay po. Okay, next po natin, go ahead po. Sa mga tinawag ko po. May Sir Jose, Sir Marvin, saka si Ma'am Reyes. Ako na lang po, Sensei. Okay, go ahead po, sir. Karewa Sensei desu. Okay. Kanojo mo Sensei desu. Okay, ano ibig sabihin sa English? Ano po?
He is a teacher. Tapos yung Okay. sagot ko, he is also a teacher. She is also a teacher. Then, maiksing version? Maiksing version, sir. Ano po? Okay, gamit po yung iba po. Noted po. Go ahead lang po. Sensei, ano nga po yung longer version po? Yung Ah. longer version is wa muna, yung sa una. Then after nun, yung second na subject mo is magiging particle muna. Ganun po yung mangyayari. Okay. Watashi wa sensei desu. Kanojo mo sensei desu. Then yun nga, I am a teacher. She is also a teacher. Then watashi mo, kanojo mo, sensei desu. Pwede nga maging meaning no, me and asin ba? Kare no? Si Kare saka si Kanojo no? Okay. Sensei, yung short version ba parang magiging redundant yung mo? Parang gano'n na. Kasi Bensan mo, pwede din ang anasan magiging mo. meaning niya sa English ma'am is parang are both teacher, eh. Parang gano'n. Kunyari teacher ang naging natin, ang naging topic natin. Pwede din yung sinasabi mo kanina na ang dating niya sa English is are both teacher. Ano ba ginawa natin kanina sa'yo ma'am? Yung sample mo? Ano po Yung yung sa short version, ano po yung short version bensan mo? mo, Then, anasan, anasang yakusei desu. mo, yakusei desu. Pwede din siya Parehas po siyang may mo. bensang and anasang is are both student. Pwedeng gano'n din ang maging meaning niya. Gano'n. Hindi po, I mean yung mo po, lalagyan ng bensan mo, anasan mo. Yes, bensang mo, anasang mo. Kahit gaano kadami kang ilagay diyan, walang problema. Kunyari 5 yung binanggit mong pangalan, walang problema do'n ma'am. Gano'n yung mangyayari. Kung ilan po yung noun na binanggit, I mean, Yes, dalawa din yung mo, magiging redundant siya. I mean, yung mo. kunyari, Angel sang mo, JP sang mo, Sarah sang mo, Marvin sang mo, yakusei desu. Tuloy-tuloy lang. Pag naman, are both teacher, di ba kunyari dalawa naman, are both student, pwede din yung gano'n. Pero kung isi-single kasi natin yung medyo mahaba, ang dating kasi sa dulo nun is, di ba yung bensang wa, gakusei desu. Anasang mo, gakusei desu. Then ang mangyayari kasi nun, pag ang labas nun sa English, also eh. Kunyari, bensang wa is a student. Anasang also a student. Ganun yung dating. Pero pag sa English pang iba, pwedeng also, pwedeng are. Di ba? Ganun ang mangyayari. Kaya are both student, they are, ganun. Kung ilan man, no? Ganun po mangyayari. Okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you po. Okay, yung mga tinawag ko, nasa na po? Sir Marvin, si Sir Jose, and si Reyes.
Nagets po ba? Nagets po ba yung topic? Yung iba pa ba gusto po mag-sample? Sila Ma'am Sara, yung kanina. Baka may mga naguguluhan pa po. Magsabi lang po. Kasi pangit naman mag-proceed tayo nang hindi nyo po nagigets yung topic natin. Can I try ulit, sir? Go ahead po, sir. Merisan wa Piripindes. Piripinjindes. Okay. Roy San mo Piripindes. Jindes. Okay, Philippine Jindes. Okay, maikling version, sir? Merisan mo Roy San mo Philippine Jindes. Okay na, yan. Okay, sa Tagalog na lang yun, no? Si Mary Sang at si sino ba? Si Roy. Si Roy. Si Mary Sang at si Roy ay parehas silang sa Tagalog ata yun, ay parehas silang Pilipino. Or both, no? Or both Filipino, no? Okay, sir. Thank Okay you. po. Sensei, thank you po. Okay. Yung iba po tinawag, go ahead po. Open mic po tayo. Si Ma'am Christine pala, no? Kanina po, hindi siya natatawag. Go ahead po, Ma'am Christine, may sample po ba tayo? Parang hindi ka po nag-recite, Ma'am. Si Ma'am Christine. So, na po ako nung karaoke. Okay, sir. Noted. Nagigits po ba? Ba't yung iba ay sumagot po? Parang hindi po ata naiintindihan yung topic. Magsabi lang po para ma-explain po natin ulit. Maturuan po kayo. Go ahead po, Ma'am Sara, ma'am. Try lang po. Try Okay. lang po, sensei. Yung sample ko is, watashi wa nekosuki desu. Kanojo mo nekosuki desu. Pwede po ba yun? Wala namang problema doon, no? Sa sentence mo, kaso hindi siya related kasi sa topic natin eh. Yung suki kasi, ma'am, adjective po yan. Adjective siya, Ma'am Sara. Okay po. Di ba noun muna ang inaano natin ngayon? Then, magiging siya, complicated kasi noun ang hinihingi eh. Then, adjective ang binigay natin. Then, ano yan, ma'am? Tuturuan kita, ma'am, yung sa'yo, yung ganong pag-adjective. Ang mangyayari nun, ma'am, Ma'am Sara, pagka ganon, yung unang mong name na sinabi, ang particle niya is particle ga. Then, after nun is yung Neko ga suki desu. Saga suki desu. Then after doon ay si Mary-san mo Neko ga suki desu. Ganun ang mangyayari. Pero sa mga susunod na topic na kasi yan eh. Kaya medyo conflict din siya pagka ngayon, no? Kasi marami na eh. Meron na tayong noun, may particle wa tayo, may particle mo tayo, may particle ga pa tayo, then may des pa tayo. Medyo madami na siya kaya pagka inaaral natin ngayon, parang mahirap pa explain eh. Process muna tayo, ma'am. Okay po, sige po. Noted po. Thank you. Thank you po. Pero huwag kayong mag-alala, matututunan din natin yan. Okay, go ahead po, Sir Joseph. Go ahead po, sir. Sir Joseph, go ahead po. Iba na yung tomo, sir. Iba yung putaki tomo, sir. Ibang usapan na yan. Putaki tomo is pag ginamit natin yung tomo, no, is nag-symbolize siya or ang meaning niya ng tomo is bot yan.
Futari Tomo. Iba na to, sir. Ibang term na to, sir. Pero halos ganun ang magiging meaning niyan. Ganun din ang magiging meaning, pero ibang term kasi yung ginamit mo, sir. Then, sabi ko nga sa inyo, ano ba yung topic natin ngayon? Particle mo. Kaya dun muna tayo mag-focus. Sa particle mo lang muna. Huwag muna tayo mag-isip ng ibang mga term. Kasi maguguluhan talaga eh. Pero kung kayo naman, naiintindihan nyo naman din talaga yung meaning nung kinonstruct nyo. Wala din naman mali dito sa kinonstruct nyo eh. Tama din naman talaga ito eh. Kasi yung topic kasi natin ngayon, like, paulit-ulit ko din sinasabi sa inyo, kung ano yung binigay ng sentence natin, yun na lang muna ang sundin natin. Kasi beginner pa po tayo eh. Medyo malilito pa tayo pagka mahaba na yung mga sentence na ginagawa po natin. Okay, go ahead po, Sir Joseph pa. Sir Joseph yung nagtaas. Go ahead po, sir. Open mic tayo, sir. Sir Joseph ba yan? Yes po, sir. Go ahead po. Hello? Sensei, hello po. Yan, okay. Yung example ko po is Watashi wa engineer desu. Okay. Tapos po, Cyrus-san mo engineer desu. Okay, no. Anong meaning niya, sir? Mr. Cyrus is also an engineer. Yung isa mo, sir. Yung sa ikaw, yung Watashi, nawala, sir. Okay, yung sa yung meaning po ng Watashi wa engineer desu is I'm an engineer. Then next Tapos sentence po, natin. yung next sentence po, Mr. Cyrus is also an engineer. Okay, shorter version. Watashi wa Cyrus-san mo engineer desu. Tama ba? Tama ba yun, sir? Ayan po yung Watashi wa Cyrus-san mo engineer desu. Like yung kay Ma'am Angel, no? Yung tanong ni Ma'am kay Ma'am Angel, magiging redundant pa parang ganon. Wala naman kasi problema kung kahit gaano kayo kadaming magkakatulad ng ginagawa sa buhay. Walang problema yan kahit 10 kayo walang problema yan. Then basta ang sa dulo is related kayo ng topic lahat. Or related kayo ng ginagawa. Kung ano man yung topic natin. Kaya yung particle wa, tatanggalin natin yun, sir. Papalitan natin ng particle mo. Lahat kayo is particle mo po. Then after ng particle mo, kung ano yung topic natin. Yung engine niya, di ba? Okay. Ulitin natin, sir. Kayo nga po muna, sensei. Okay. Watashi mo, sensei mo, engineer desu. Watashi mo, sensei mo, engineer desu. Okay, ganun lang siya. Kunya ang ibig sabihin nun, me and sensei are both ano ba gano'n? Engineer? Engineer ba ginamit natin, sir? Are both engineer. Opo. Ganon. Me and sensei are both engineer. Parang ganun magiging meaning niya. Try ko po ulit. Sir? Sige, go ahead, sir. Watashi wa mo, Cyrus-san mo, Wala nang wa, desu. sir. Wala nang wa. Tatanggalin na natin yun. Mo na lang gagawin natin. Then, after ng engine niya, then this. Isa po. Okay. Watashi mo, Cyrus-san mo, engineer desu. Paano pag negative, sir? Watashi mo, Cyrus-san mo, ja arimasen. Kasi ano yung topic natin doon? Engineer ja arimasen. Isa pa. Nawala na yung topic eh. Okay, go ahead, sir. Isa pa. Okay. Watashi mo, Cyrus-san mo, engineer ja arimasen. Okay, ganun lang, no? Okay, anong magiging meaning niya, sir? Anong ibig sabihin na nun? Kahit sa Tagalog, okay lang. Ano po? Me and Cyrus, ako at si Cyrus ay? Ako at si Cyrus ay hindi. Okay, hindi. Engineer yan. Ganun lang siya nasa Tagalog. Okay, thank you, sir. Ganun lang po siya, no? Okay. Ito. Okay. Watashi tachi mo, sensei desu.
Okay, pwede din to, maikli, no? Watashi-tachi mo, sensei desu. Okay, pwede din yan, sir. Maikli lang, no? Kasi ano naman eh, anong tawag dito? Madami kang sinasabi. Watashi-tachi mo kasi ang meaning niyan is ano, watashi-tachi kasi is ano ba yan? Tayo. Watashi-tachi. Ano nga ba sa English to? Watashi-tachi, we? Mga ganon. Ano sa English yung watashi-tachi? Wait lang po ha. Watashi kasi is ano, no? Me, di ba? Pag dinuksan mo ng tachi, ano sabi niyo? We po ata. Yeah, we, parang we nga. We Tayo. patas. We, tama nga yung we. Yun, magiging we na, no? Basta, ano, dinuduksungan niya ng ano, na suffix na tachi, no? Kunyari, kodomo. Ano ba yung kodomo? Child. Child. Then, pag dinuksungan ng tachi, ano maging meaning? Children. Yes, children. Then, kunyari, sensei. Sensei. Then, pag dinuksungan mo ng tachi, Teachers. oh yes, teachers na. Sensei tachi. Ganon. Ganon lang siya. Yung suffix na yan. Sulat din natin kung gusto natin isulat sa particles. Tachi. Ano yan? For ano? Ano ba term na dapat ilagay ng pagkaganon? Tachi. Suffix for. Nakalimutan ko. Di ko alam pwedeng gawin na term dyan eh. Tagalogin nyo na lang para mas maganda. Sulatan nyo na lang na note para mas ano. Pero yun nga, nilalagay yan para maging dumami. Kunyari, related sa top, sa person na yun, sa noun na yun. Then papapadami. Kunyari, kodomo tachi, sensei tachi, engineer tachi. Yun. Anong tawag dun? Tachi. Search nga natin yung English term niya. Hindi ko maisip yung English term eh. Tachi, suffix, formally, honorific, pluralizing. Okay, plural nga pala, no? Pluralizing po. Pluralizing. Alam naman natin yung plural, di ba? Pluralizing po, sulat natin. Yung sa tachi, pluralizing. Plural po is madami, di ba? More than, More than 2? More than 1. Singular is one person, plural is madami po, di ba? Kaya pluralizing ang ginamit na term sa kanya. Pluralizing suffix. Tachi. Nasulat po natin yan. Nag-gets na po yung topic natin? Any question po? Meron pa po ba? Baka may hindi pa po nakaintindi. Go ahead lang po, magsabi lang. Okay, si Ma'am Christine wala na naman. Okay, pinaka-last na topic natin, medyo malawak-lawak din ng topic na to, ano? Okay, dalawa ulit ang kailangan natin na noun, no? Noun 1, then noun 2, no? Then, ang sa kalagitnaan naman niya, imbis na particle 1 ang ilalagay natin, particle no. Okay, may dalawang ibig sabihin to, no? Okay, ang unang ibig sabihin nito is yung possession. Pagmamay-ari ni noun 1 si noun 2. Kaya kung ano yung nauuna, siya yung nagmamay-ari. Kunyari, watashi no keitai desu. Kunyari, sinabi ko, eto, watashi, kasi ako yung nagmamayari eh. Ako yung unang noun. Watashi is a noun po, di ba? Watashi no keitai desu. O watashi no cellphone. Cellphone na lang, kung hindi nyo pa alam yung keitai, no? Watashi no cellphone desu. Ganun lang siya. Then, yung isa naman, si noun 2 is under siya ni noun 1. Mapa organization, mga ganyan. Kung kung saan man belong si noun 1. Ganun po mangyayari. Okay po tayo sa meaning po. The particle no is used to connect two nouns. Yes, yun. Pinagko-connect daw yung mga two nouns. No? Halos same din yung mga nasa una, di ba?
Noun 1 modifies noun 2. Okay, alam naman natin yan, no? Noun 1 can be organization or some kind of group where noun 2 belongs. Ito na lang katandaan natin. Si noun 2 ay belong to noun 1. Maybe organization or groups, no? Yan, ganyan. Then, sample natin. Mary-san wa PNTC no gakusei desu. Okay. Nakita natin si Mary-san daw is estudyante. Estudyante sa school. Ang name ng school is PNTC po, no? Okay. Friend ni po, no? Jisusei desu. Okay, no? Okay, si Jisusei daw sa Friendo Nippon. Friendo Nippon is agency po to, no? Agency namin dati. Okay. Bali, ganun lang siya, no? Kunyari, okay, later na lang siguro para ano. Yung next naman na topic natin is particle no pa din, same halos ng meaning nila is also be indicated on what of place the noun to belongs by modifying it using noun 1. Okay. Like I said kanina, kung saan belong tong tao na to or kung saan man belong kung ano yung topic natin or kung ano yung subject natin sa isang ano natin, sa isang sentence. Kasi ang mangyayari niyan, kung yung noun 1, noun 2, kunyari, yung sinample ko nga sa inyo kanina, no, yung sa cellphone, sabi ko, pag mamay-ari ko yung bagay na yun. Dito papasok yung possession, na tinatawag or sabihin natin ano, pag mamay-ari. Pares lang naman yan possession or belongs, no? Pag mamay-ari, pare-pares lang po yan, no? Kunyari, ito, Shushin wa Filipino Davao des. Okay. Saan ba belong si Davao? Sa Philippines, di ba? Kaya si noun 2 is mas maliit kaysa kay noun 1. Kasi under si Davao ni Philippines, di ba? Sa loob ng Pilipinas si Davao. Ganun yung mangyayari. Shushin is hometown po yan, no? Shushin wa Filipino Davao des. Okay. Then ito, next one naman natin. Laguna no Calamba. Okay. Si Calamba is nasasakupan siya ni Laguna, di ba? Tama ba? Yes, tama po, no? Sa Laguna po yan. Si Calamba. Okay. Kaya ang mangyayari, si noun 2 is under siya ni noun 1. Mas malaki kasi si noun 1 po, no? Okay. Yun lang po katatandaan natin dyan. Dahil kunyari, yun nga, sinample ko sa inyo, watashi no keitai desu. Kunyari, ako naman, sasabihin ko, watashi wa, then, Shinjuku no sensei desu. Okay. Saan ba ako nagtuturo? Alin na mas malaki sa dalawa? Sensei o Shinjuku? Shinjuku, sir. Yes, kasi under ako nun. Under ako nung school na yon. Ganun yung mangyayari. Kaya watashi wa Shinjuku no sensei desu. Ganun yung unang topic natin. Yung pangalawa naman natin sa possession naman. Kasi under yung kanina, under some organization, mga ganyan, or noun to belongs to, parang ganon. Then, ito naman, pangalawa nating no, is para saan po? Sa pagmamayari, possession. Ganun po ang mangyayari, no? Then, kaya ang isulat natin dyan, particle no, possession. Sulat po natin, particle no, possession. Particle no, possession po, isulat natin. Then, ang isulat pa natin, noun 2 belongs to noun 1. Pwede din isulat natin yan. Then, sulat pa natin, dagdagan pa natin, some organization or groups, large group, parang ganon. Pwede din yun. Sulat po natin noun 2, ay noun, no pala noun. No, particle no, kahit yung no lang talaga, sulat natin no. Ang meaning niya sa mga particles is possession po, no? Then after that is, pwede din ang meaning niya, ang pinagagamitan niya pang isa, noun 2 belongs to noun 1. Maybe organization or large group, parang ganun. Yan po yung dalawang meaning ng particle no. Sulat po natin Pag pinapaulit ko din po sa inyo yan, pag patapos or pag na-encounter po natin.
Sensei, paulit nga po ng particular no is possession what? Okay, possession. Okay, ano yung pagmamayari mo ngayon, ma'am? Ano yung meron ka dyan na pagmamayari mo? Ma'am Melanie. Cellphone? Cellphone yun. Kunyari, watashi, kanino yan, ma'am? Kanino yung cellphone na yan? Sa akin. Sa'yo, di ba? Okay. Ano yung sa'yo, ma'am? Ano yung ikaw? Ano yung sa Nihongo? Watashi, di ba? Watashi. Okay, watashi, then particle no. Then ano yung pagmamayari mo? Watashi no. Then Watashi cellphone no. is keitai. Kenji. Keitai. Keitai des. Then particle des tayo. Ganun lang siya, ma'am. Watashi no keitai des. Ano pa yung pagmamayari dyan, ma'am? Ano ba? Power bank? Okay, yun. Pwede din. Power bank. Power kasi is power. No? Watashi no? Watashi no, di ba? Yeah, yeah, watashi no. Watashi no? Watashi no power bank? Yeah, power bank. Power bank des. Okay. Power po kasi ano yung power. Power. May des sa huli. Yes, huwag po natin mawala yan. Basta wala tayong verb sa huli na mas, dapat magkano tayo, magde-des tayo sa dulo. No. Anong meaning niya sa English, ma'am? Yes. Yun, yung sinabi niyo, ma'am. Hindi, yung sinabi niyo na sentence. Doon na lang sa keitai. Sa keitai? Watashi no keitai des. Meron akong, sa akin? Sa akin ba? Okay, yes, sa'yo. Gano'n na magiging meaning. Sa akin yung power yes, bank? sa yung phone. O, sa yung power bank. Okay, gano'n po. Okay. Thank you, Sensei. Thank you po. Yun yung dalawang gamit niya, no? Pero ang pinakamadali dyan yung isa possession talaga. Then yun, sa mga large group niya, yun yung pinaka-isa pa. Gamit na gamit po yan sa ano. Kahit saan, nagagamit po yan. Okay, iba pa po. Go ahead po. Kung may mga nalilito pa po dyan, magsabi lang po. Nagets po ba? Sir, sample pa nga pong isa. Okay, go ahead po, sir. Ako magsasample, sir. Sige. Okay. Nag-work ka ba, sir? Yes, Nag-work ka ngayon? Yes, Sensei. Okay, ano trabaho mo, sir? Agent Sensei. Agent. Anong company mo, sir? Green Telecom. Okay, Green Telecom, no? Okay, sa English na lang tatay, wag na sa Nihongo na natin, no? Green Telecom saka agent, no? Okay. Ngayon, ang mangyayari sir, under ka ba ni Green Telecom? Opo. Yes. Ano yung trabaho mo sa Green Telecom? Agent po. Agent, no? Kaya ang mangyayari niyan, unang-una, ikaw yung subject natin. Anong natin? Watashi, di ba? Watashi wa. Then, ano yung iuna natin? Yung mas malaki o mas maliit yung unang noun natin? Mas maliit? Mas malaki, sir. Yung malaki. si noun 1, ay si noun 2, under siya ni noun 1. Okay, sir. Okay. Kaya ang mangyayari niyan, yung agent, kahulihan. ang nagtatrabaho, huli yun. Then, ang pinakamauna mo, si noun 1 mo is si Green Telecom. Watashi wa, Green Telecom no. Agent yes. Yan yung mangyayari. Okay, sir. Then, para sa mga organization, pwede kasi yan, sir. Then, yung isang gamit niya, yung sabi ko nga, ano yung pagmamayari mo ngayon dyan? Na meron ka? Anak, sir, pwede anak.
Anak po, Pwede anak. po. Anak Sensei. yan. May anak ka naman, di ba? Okay, Opo. watashi. Di ba? Ikaw yung watashi, di ba? Watashi. Then, ano yung susunod sa watashi? Watashi wa. No. Pag yung mabilis na. Watashi No. no. Kodomo desu. Kodomo is ano? Kodomo. Kodomo. Is anak mo. Kodomo. Kodomo Child mo. desu. Watashi no kodomo desu. Ang ibig Watashi sabihin, no, wo my child. Ganon. shino. Watashi Kodomo. kasi ikaw, di ba? Opo. Kodomo desu. Okay. Yung no is para sa possession, di ba? Watashi no kodomo desu. Ibig sabihin, no, pag may-ari mo yung anak na yon. Parang ganon. Okay. Kung ba sa English, maiksi lang yan. My child lang ata yun. Ang lalabas na result na sa English. Okay. Ganun lang siya, sir, no? Yung isa lang talaga medyo conflict dyan, sir, yung sa mga large group, ganyan. Kunyari, ano ba yung mga large group na yan? Kahit mga religion, ganyan, pwede din yan. Sa mga company, ganyan, pwede din. Sa mga organization, mga kapatiran, mga ganyan, under ganitong ganito. Then, lalagay mo daw kung anong trabaho, then kung saan ka under, yun, pwede mong gamitin yan, sir. Okay po. Okay, Okay po, Sensei. Thank you, sir. Thank you, Sensei. Thank you po. Thank you. Okay, sino pa po? Go ahead lang po. Meron pa Sensei. po? Go ahead lang. Go ahead po, Ma'am Casey. Try ko lang po. Watashi wa House of IT no Kaishain desu. Tama Ulit po po. ba? Nawala. Ulit po, ma'am. Watashi wa House of IT no Kaishain desu. Okay, no. Kaishain desu, no? Ibig sabihin nun, ma'am? Ako ay? Ako ay empleyado ng House of IT. Yon, ganun siya, no? Ganun yung magiging meaning, no? Sa possession, ma'am, may sample kayo? Okay po. Yung pinong sa'yo, ganun. Yung possession po is yes, Watashi no kabandes. Oy, watashi no kabandes. Ano ibig sabihin niya, no? Ano ibig sabihin? Akin to na to. Okay, Tama po akin ba? tong bag na. Yes, pag ano, watashi no kabandes. Akin tong bag na to. Yung pang ganun. Kasi akin is possession, di ba? Parang ganun. Although parang pangit pakinggan, parang ano mo, no? Parang mayabang na dating or ano. Pero okay yan, walang problema dyan. Akin tong kabang na to. May iba. Kumbaga sa English, may iba gata lalabas yun. Hindi ko din hindi lang ako sure. Okay, thank you, Ma'am Casey. Thank you po. Okay, anong particle natin sa topic? Wa. Okay, no? Okay. Ano iduduksong natin sa sa language? Ng isang bansa? Go. Okay, go, no? Okay. Ano pa ba? Anong meaning ng particle mo? Also. Also, okay. Then, ano pa ba? Yung gene, anong meaning ng gene? Nationality. Nationality, no? Okay. Okay, wala pa sa inyo particle din, no? Okay, nationality. Then, ano pa ba yung naging topic natin? Okay, anong gamit ng sang? For salutation. Okay, saan po? Sang and sama. Anong pinagkaiba ng sang and sama? More formal ang sama. Yes, more formal or hindi siya although more formal talaga pero formal naman sa silang dalawa din talaga. Mas polite pang ganon. Formal is formal talaga, kumbaga formal naman talaga silang dalawa. Then mas polite ang tamang term talaga. Mas polite si sama. Okay. Ano pinagkaiba ng ja arimasen sa dewa arimasen? Ja arimasen sa dewa arimasen, ang pinagkaiba? More polite po yung dewa. Okay, more polite yung dewa. Saan usually ginagamit? For negative form of this. No, yung ano po, yung dewa. Sorry, yung dewa po pala. Saan usually ginagamit?
Sa mga Formal speech and writing po, sensei. Yes, yun, no? Huwag natin kalilimutan yung writing. formal speech. Yan, formal speech and writing. Kasi usually ganun talaga. Kasi yung jaarimasen, hindi siya usually ginagamit sa although pwede naman gamitin sa writing, pero hindi siya masyadong ginagamit. Mas ginagamit yung dewa arimasen, no? Okay, ano yung positive na ano nila? Positive form. Nung dalawa, nung Des. jaarimasen. Okay, yung des, no? Okay. Anong gamit ng ka? Question marker. To make question. Ayun. Question marker, no? Nakakasunod ba lahat? Lahat ng sinasabi ko, yung pinag-aaralan na po natin ngayon, ha? Okay. Okay, pinakalas natin. Anong gamit ng particle mo? Dalawang gamit niya. Possession. Then, noun 2 belongs to? Noun 1 belong to N2. No. Baliktad yun, ma'am. Pagka ganun. Si Noun 1. Noun 2? Noun 1 represents the Noun 2 organization owns to which N2 belong. Yun, pwede yan yung kay Ma'am Angel. Ano yung sa'yo, Ma'am Angel? Noun 1? Noun 2 owns noun 1 po. Noun 2? Noun 2 owns noun 1. Ayun, noun 2 owns noun 1, no? Pwede din yun. Ay, sa possession yun, ma'am. Sa possession. Then yung isa, yung sa organization, ano yun, ma'am? Sino sasagot sa organization? Yung pinakaunang meaning. Noun 2 is under ng noun 1, no? Okay. Pwede din siya, no? Depende na lang talaga kung ano yung pinaka-term nyo sa sarili nyo na magigets nyo. Basta wag magkabaliktad. Dapat mas mataas si noun 1 kaysa si noun 2. Kasi kunyari, binaliktad natin, nauna natin kunyari, watashi wa sensei no shinjuku desu. Iba na yung magiging meaning ng baliktad na yun. Baliktad na po mangyayari. Then, ano pa ba? Yun lang naman po siguro, no? Ano ba mga naging topic natin? Okay, yun lang naman, no? Okay, kamusta po yung unang lesson natin? Wala nang pong problema kung gantong way ng pag-aaral? Kamusta po? Nakakasabay naman po ba kayo? Yung gantong way po? Yes, sensei. Okay. Okay. Okay, para sa akin, no, kung hindi kayo sanay na sa ganito, kunyari, parang awanay or ano bang term ng awanay, parang hindi akma yung pagtuturo ko sa learning, parang kung paano kayo matuto, is wala namang problema sa akin kung magpalipat kayo sa ibang sensei. Pwede po yan, magpalipat kayo sa ibang sensei, no? Kasi kung ako tatayo sa inyo, then kunyari, hindi ko gusto yung pagtuturo or kung hindi akma para sa akin yung pagtuturo kung sino man yung sensei ko, syempre, parang bakit din naman magtuloy-tuloy na masasayang lang din perang binayad natin or yung effort na gagawin natin. Una, pera napapalitan yan eh. Pero yung effort, yung ginastos natin, yung oras na nilaan natin, is hindi mo na may babalik yan eh. Kasi 4,000 pwede mo pang kitaan niya, pero yung oras talaga is mahirap namang ibalik talaga yung oras, no? Kaya kung hindi kayo sanay, kasi ito yung pinakaunang meeting natin para sa grammar pattern or sa mga lesson talaga, kung hindi kayo sanay po na ganito na yung way ko ng pagtuturo, wala pong problema sa akin kung magpalipat kayo sa ibang sensei po. Ganon. No hard feelings naman po yan pagdating sa bagay. Kasi kung ako nga po tatayo sa inyo, is wala pong problema. Okay, no, ang isa ipapayo ko po sa inyo, no, nung nakaraan po ito, nagsabi ng Sir Daryl, no, tungkol sa vocabularies, no, like, tingin ko tapos na kayo, talaga kayo ng hiragana katakana, no, nasa inyo, like sabi ko nga, nasa sa inyo naman yung kung gagawa talaga kayo, no, then, may isa akong ipapagawa sa inyo para matuto kayo ng mga vocabularies po. Then, eto, usually, hindi naman pinapagawa talaga ng mga sensei to, no, i-open po natin yung ano natin, no, yung file po na sinend ko, N5 and 4 lesson, no. Then may makikita po tayong kanji list, no. Then pag inopen natin tong kanji list, at least a day magawa kayo ng isang page po, no. Open po natin. Then eto may kanji, may hiragana, then may English version. Okay, ano ba yung maitutulong sa inyo nito? Kasi dito,
tong folder ng kanji na to, no, andito na po lahat. Andito na yung adjective, andito na yung noun, andito na yung verb, andito na yung adverb, andito na yung adverb of time. Lahat po nandito na. Kaya kung kada isang araw is maglalaan tayo ng oras natin para kabisaduhin yung isang page, malaking tulong po sa inyo. Kasi, kunyari, eto, pumunta na tayo dito sa mga lesson 5 na. Makikita po natin to, no? Okay, isa-isahin natin kung ano. Wait lang po Ito tayo dito, lesson 7, no? Okay. Kunyari, ito, isa-isahin natin to. Yung OOK, anong ibig sabihin ng OOK? Big. Ano siya? Adjective, verb, noun. Adjective. Yes, adjective. Okay. Dito naman, yung UG naman, close friend. Adjective, verb, noun. Noun. Okay, noun, no? Okay naman. Etong irero naman, yung to insert, adjective, verb, noun. Verb. Okay, no? Nakikita nyo na, no, yung nilalaman nito. Kasi halo-halo na dito yung vocabulary. Kung pag-aaralan mo, isang page kada araw, parang, ano yan process din yan Kasi makikita nyo dito, yung pinakauna na lesson yan, is basic lang talaga yung mga pinag-aaralan natin noong nakaraan. Then sunod-sunod dyan, paganda na ng paganda yung mga vocabularies na kinakabisado natin. Then natututo din tayo ng kanji, syempre. Double purpose na din. Then halo-halo na, noun, adjective, kung hindi natin talaga kayang isa-isahin, like yung naman, pinakita ko sa inyo, may folder dyan ng verb, may folder dyan ng adjective. Kung gusto niyo naman ganung way na parang isa-isa lang, kung adjective ngayon, yung muna kakabisaduhin ko. Pero kung gusto niyo halo-halo, then may kasama ng kanji, then ayan, yung buksan nyo. N5 kanji list, then isulat nyo din. Pares lang nung way nyo nun sa hiragana katakana po. Ganun yung gawin natin. Then, yun na lang po, Sir Daryl. Tingin niyo po okay ba yan, Sir Daryl? Kasi eto kasi, Sir Daryl, no? Like yung sinasabi ko sa inyo nung nung in-introduce ko sa inyo yung mga verb, adjective, kabisaduhin talaga yun ng sarili. Like sabi ko sa inyo, kung aasa lang kayo dito sa pagtuturo ko is hindi enough talaga. Kasi yung pagkakabisado ng mga ganyan, mga verb, mga adjective, mga ganyan, mga vocabularies is pansarili talaga yan. Nakakabisaduhin. Kasi kahit magbigas dito, kung hindi nyo naman kakabisaduhin pa, di ba? Kung nakikinig lang kayo, parang nonsense din talaga. Kasi ako, pag nagkakabisado ako, solo ako, kinakabisado ko ganyan. Mahirap naman yung ibang tao magbabanggit sa'yo, di kakabisaduhin mo, di ba? Mahirap po pag ganon. Kaya mas okay po yung ganyan. Okay. Process po yan, no? Hindi po natin nabibigla ng isang kabisaduhan po lahat yan. Kaya sabi ko po sa inyo, kada isang araw, isang page, malaking tulong na po para sa inyo yun. Kaysa yung umuusad tayo na wala tayong dala-dalang bala, kumbaga, na vocabularies or adjective, verb, mga ganyan. Okay, any question po bago tayo mag-end? Meron po ba? Any question po bago tayo mag-end? Meron po? Okay, kung wala po, no, medyo late na din po para sa inyo, no? Otsukare sama desu minasang, no? Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei.